Isa sa mga nagdudulot ng polusyon sa ating mundo, walang iba kundi ang basura. Bawat barko ay sumusunod sa international law. Ang batas na ito ay kabilang sa 4 pillars of IMO, International Maritime Organization, Prevention of Oil at Sea, Annex 5, Garbage. Sino man ang maglabag sa batas na ito ay maaaring magmulta ang barko o maaaring hatulan sa kulungan. Good morning guys, we are now carrying garbage locker or garbage room. We are now inside the garbage room or garbage locker. As you can see, ito yung compactor na nagko-compact sa mga lata sa iba't ibang matitigas na basura. At ito naman yung shredder kung saan ginigiling yung mga matitigas na bagay gaya ng plastic. So ito ang aming shredder guys. So ayun natin. So ayan, pag may ilaw na puti, ibig sabihin naka-on na. Dito pinapasok. Ito yung gilingan niya. Then iangat muna natin yung emergency stop. Ayan. Bago tapos reset. Reset. Tapos bago pindutin yung start. Ayan. Kita nyo nakakulay green. Umiikot na yung gilingan niya. Ayan. Ginigiling namin. Any kind of plastic, papel, cartons, iba't ibang uri na basura except sa mga bote, saka lata. Sinisiparate namin, nilalagay yung lata dito sa compactor. Dito namin pinipit-pit yung lata. So ito shredder. So stop natin. So ngayon guys, magigiling na tayo guys. Magigiling tayo ng basura. So ang dami ko nang igigiling guys kasi ako yung naka-assign dito. Ito yung basura ngayon sa gali. Iba't ibang klaseng basura. Plastic, cartons. Usually karton yung marami dito guys kasi galing sa gali. Yung mga pinagtapunan nila sa provision. Limpak-limpak yung basura dito guys kasi malaking barko to. A few minutes later. Dito na pupunta yung mga ginigiling. Ito yung forma kapag nagiling na siya. Mga plastic, at saka papel, cartons. So ito yung mga nagiling natin guys. As you can see. Yan, durog na siya. So ready for incineration na siya. Re-repakin na natin. Dito natin ilalagay sa paper bag o sa burning bag o eco bag. Yan. Tatlong bag na malalaki. Isa ito, giling na. So ito naman yung mini refrigerator namin guys. For example, sa loob kami ng special area at nag-aangkorahe kami. So bawal magtapon ng food waste, diba? So dito namin nilalagay o dito nilalagay ng mga missman yung food waste para ma-preserve ng ilang weeks o ilang araw. So dito. So meron siyang linya. Hindi ka pwedeng lalagpas beyond this line. Ito yung loob ng refrigerator. Dito nilalagay ng messman o dito namin nilalagay yung food waste para ma-preserve ng ilang araw o ilang weeks. So ito yung purpose ng refrigerator. So in this section makikita nyo yung mga storage na lata. Ayan, incinerator ashes, yung mga abo, cans in glass, plastics, fluorescent tubes, yung mga ponde na ilaw, e-waste gaya ng mga battery na wick, mga hindi na naggumagana ng mga baterya dito namin tinatapon. Aerosol cans, kaka-deliver lang namin sa shore facility. Floating damage gaya ng mga styrofoam, may mga buoyancy, so which is classified as floating damage. Cigarette butts, ayan. So yung cigarette butts sinusunog na diretso sa incinerator. Oily rags, pinagpunasan na langis, mga winch, sa mga makina, ito tinatapon para susunogin yan guys. Use cooking oil ni Chip Cook. Dito nilalagay yung mga pinagprituhan. Ayan.
Use oil. So kapag dumating kami sa shore, sinasama yan sa pagkolekta ng basura. So ready for incineration. Dito na nilalagay yung mga galing sa shredder, yung mga nagiling na. So ready for burning na to guys. Ayan, shipping residues, yung mga pinagkatukan dito namin nilalagay at tinatapon sa shore facility. Rugs, paints, mga old gaskets, yan dito nilalagay. So halos walang laman kasi kakatapon na namin sa shore facility nung nakaraan, galing kami sa puerto. Ready for burning na to dito guys with this section. So konti lang yung ano namin ngayon kasi kakasunog lang din third engineer, kasi si third engineer yung assign dito. Minsan si fourth engineer yung naka-assign sa incinerator. Ariyan yung incinerator guys. So sa starboard yung hangin, so therefore sa port side sila magtatapon. So abangan natin 10 kilos yung itatapon nila ngayon kasi hindi sila nakapagtapon noong nakaraan kasi nasa special area kami sa loob ng Mediterranean Sea kami nung nakarang araw. So ngayon open sea, Atlantic Ocean, dito sila magtatapon. So as per checking natin sa ating ECDIS, 50 nautical miles or more tayo sa nearest island. Para sagana tayo sa isda, ay iwasan natin magtapon ng basura sa dagat. Ito si vlog ni Nel nagpapasalamat sa inyong panunod. More power, God bless. See you on my next video.